Hi guys, it's me again, Shine. So for today's video, we're going to talk about how to get caregiving in situ and caregiving certificate. Without further ado, let's go. So nais ko lang po sabihin sa inyo, isa lang din ako sa nag-aral sa TESDA as a caregiving training. So this step by step aking personal experience lang na gusto ko rin i-share sa mga aspirant caregiving or caregiving na gustong makakuha ng caregiving in situ. So yung first natin is yung know your goal, kung bakit gusto mo kumuha ng caregiving in situ or caregiving certificate. Ano yung nag-udyok sa'yo, your inspiration mo, kung bakit gusto mo mag-aral nito, and bakit kailangan mo mag-aral. We all know na hindi man talaga sa ibang bansa yung caregiving ngayon, and this is not about in-demand lang. Dapat buong puso mo talaga siyang, gusto mo talaga siyang pag-aralan, kasi hindi ganun kadali yung pag-aaral ng caregiving. Hindi ka lang magpupunas ng puwet ng matanda, kasi meron din dito yung about sa bata, sa mga taong may special needs, and yun nga, yung pinaka common is yung sa elderly. So number 2, you need to gather your requirements. So yung requirements nung nag-aral kami is yung TUR kung college graduate ka, or Form 137, birth certificate, and so on. So, pwede mo siyang malaman sa TESDA page. Dun mo siya. Pwede mo silang i-message kung ano pa yung mga requirements ngayon, kasi nag-iba na yung kanilang curriculum. So, number 3 is yung school na pag-aaralan mo. Dapat alam mo na ito ay TESDA accredited. And then, kailangan mong pumunta dun sa school to line up. Tayong dalawang pagpipilian. It's either a PE or scholar. So, kung gusto nyo maging scholar, kailangan nyo magpa-line up ng mas maaga para mapa-line up kayo as a scholar at wala kayong babayaran doon as in situ. So, number 4 is to study and make sure na kapag nag-aaral ka ay mapasa mo lahat, kasi meron din yung mga exam, especially dun sa mga procedures and demonstrations na gaganap sa school din kung saan kayo mag-training. So, number 5 is kailangan natin mag-OJT. So, make sure na i-apply yung mga standard procedures na napag-aralan din natin sa school. So, sa case namin is kailangan namin nag-OJT kami sa elderly, which is Asilo ni Molo, sa Iloilo, kung alam niyo yun, kung for the aged. At nag-duty din kami sa hospital and home care, which is yung one-on-one kayo ng patients. And then, number 4 is yung koika, yung mga bata. So, yun. Then, number 6 is yung get an assessment. So, make sure na maipasa nyo rin yung assessment, kasi hindi lang siya ganun kadali. Ito yung katibayan na competent kayo as a caregiver. So, sa case namin, meron kaming 3 category: sa bata, sa elderly, and person with disabilities. And sana may nalarin kayo sa video ito, and if you do, just like and subscribe. And so, good luck pala sa caregiving journey nyo, kasi medyo hindi madali yung pagkuha ng caregiving. And I hope mapasa nyo yung lahat ng mga procedures and standard demonstrations sa school. Kasi kung kaya ng iba ay kaya nyo. Thank you for watching. Stay safe and bye.